on, let me explain. He strode toward her but she quickly turned her back and ran away from his office. Ariella! Wait! Nabutin niya ito sa labas na elevator. Agad niya itong niyakap mula sa likod at pilit na iniharap sa kanya. Umiiyak ito at nagpupumiglas pero lalo niyang hinigpitan ng yakap. Bitiwan mo ako! I hate you! Tungayaw nito. Please listen to me, Ariella. I'm sorry, honey. I lied. Nagkaroon kami ng relasyon ni Camille pero pinutol ko na iyon nang makilala kita. She's just don't want to accept na wala na ka... Naputol ang paliwanag nito nang malakas siya nitong sampalin sa muka. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Niloko mo ko. Nagsinungaling ka sa akin. Hindi ko akalain magagawa mo to sa akin. I trusted you with all my heart. Alden, alam mo yan. Parang patalim na sumusugat sa puso niya mga salitang iyon habang binibigkas nito. He was guilty. Hindi ko lubos akalain na kaya mong traidorin ang mismong kambal mo. How could you so cruel? Alden! I know, I was an asshole, a jerk. But please, hear me out, honey. He pleaded, reaching for her face. Pero maharahas nitong tinabig ang kamay niya. Don't! She growled. And do not call me honey ever again. Because I will never be your woman anymore. Ariella, mula ngayon, wala nang tayo, Alden. There will be no wedding at all. Let's break up. Matigas ang anyo nito at galit na tumitig sa kanyang mga mata. No, honey. You cannot do... Goodbye, Alden. May kandilang nauupo si Alden ng mga sandaling iyon. Hindi alam kung paano pipigilan si Ariella. Sinamantala naman ng dalaga iyon. Mabilis na kinalas ang mga braso ni Alden na nakayakap sa bewang at mabilis na pumasok sa bumukas na lift. Bago pa makasunod ang binatay, nagsara na ang pinto ng elevator. Napapikit si Ariella ng mariin at pilit pinigil ang mga luhang gusto nang umagos sa mga mata. Gusto na makauwi sa apartment at doon umiyak. Ayaw ni Ariella na pagtsismisan sa glamour. Ariella! Ariella! Malakas na boses at kalampag mula sa labas ng kwarto niya ang bumulabog sa kanyang pagtulog. Hindi alam kung anong oras siya nakatulog kagabi. Wala siyang inatupag magdamag kung hindi ang indahin ng sakit na nararamdaman. Ang gunitain ng masayang araw na kasama si Alden at ang panluloko nito sa kanya. Tulad kahapon ng araw na maabutan ng eksena ni Camille at Alden sa loob ng opisina. Nang huli, mugto na naman ang mga mata niya ngayon. Ariella, gising! Buksan mo ang pinto! May emergency! Sigaw ni Rose, sabay kalampag ulit sa pinto. Emergency? Pagkarinig noon ay agad siyang bumalikwas ng bangon at bumaba sa kama. Biglang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang mapagbuksan ang namumutlang kaibigan. Nagtatanong ang mga matang dumako ang paningin niya sa hawak nitong newspaper. Nanginginig ang mga kamay na kinuha iyon mula kay Rose. Businessman still missing. SUV found in Andes River. Ariella, si Alden. Nanginginig na panimula ni Rose. Naaksidente siya kagabi. Naiahon na ng mga driver ang kotse niya pero hindi siya nahanap. She stiffened. Parang sinaksak siya sa dibdib dahil sa balita. Hindi niya makuha ang sariling tinig. She was shocked, hurt and scared. Patay sa investigasyon. Wala daw problema sa sasakyan nito. Hinala ng mga pulis ay suicide ang dahilan ng aksidente. Ariella. Tawag nito, sabay yugyug sa balikat niya. You think nagpakamatay si Alden dahil hindi na matutuloy ang kasal niyo? Hindi kasal lumalabas sa investigasyon eh. Hindi na niya napigilan ang mapahaguluhol. Agad naman siyang niyakap at inalo ni Rose. Gusto niyang sisihin ang sarili dahil sa sinapit ni Alden. Kasalanan niya nangyari dito. Oo, niloko siya nito pero hindi niya man lang ito binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Ilang beses itong nagmakaawa sa kanya na pag-usapan nila at ayusin ang relasyon pero nagmatigas siya. Alam niya labis itong nasaktan sa pakikipagkalas niya rito at sa pag-urong sa kanilang kasal.
Malamang ito ang dahilan ng pagkakaaksidente ng dating nobyo. Marahil nagpakamatay nga ito dahil sa kanya. Guilt struck her straight in the heart. Conscience squeezing her tightly on the neck. Hindi ko kayang tanggapin. Hindi patay si Alden. Doña Elvira said, sobbing on her husband's shoulder. It's already 1 month since the accident happened but still, Alden haven't found. Elvira, ako man din na hindi maniwalang wala na ang isang anak natin pero kailangan na natin bigyan ng katahimikan ng He's not dead, Edmond! Hanggang hindi natin nakikita ang bangkay niya, hindi ako maniniwalang patayin ng anak ko. Hysteria ng Donya. Hanggang ngayon ayaw pa rin niyang tanggapin na wala na ang isa sa kambal na anak. Parang nawawala na ito sa sariling pag-iisip dahil sa nangyari kay Alden. Matindi ang shock at depresyong tinamo ng matandang babae. 2 ulit na itong isinugod sa ospital dahil sa pagtaas ng blood pressure nito. Takot ang Don na baka sa 3 pagsugod nito sa ospital ay mas malala na ang sapitin ng asawa. Kaya minabuti na lang na manatili muna ni Elvira sa loob ng ospital para mamonitor. Lagi ng doktor ang kalagayan nito. Ma, a man in denim pants and black t-shirt walked in the women's ward. Alden? Akmang babangon ng Donya pero mabilis na pinigilan ng asawa. Takot na baka mahilo itong muli at mawala ng malay. Biglang kumulimlim ang kanina'y maaliwalas na mukha ng binata. Bumagsak ang balikat nito at dahan-dahang lumapit sa kama ng ina. Sabi ko na nga ba't buhay ka, anak? Buhay ka? Umiiyak na dumi pa ito para i-welcome ng yakap ang binata. It's Kayden, Mom. Pagtatama ni Kayden, he felt pain, hurt again. How could the mother get confused to identify her own twins? O dahil kaya mas mahal nito ang kambal niya kaya wala itong ibang bukang bibig kundi Alden? Kahit na siya ang kaharap at kausap nito, napagkakamalan pa rin siyang ang kambal niya. Ina nila ito. Dapat itong unang tao makakaalam kung sino ang sino sa kanilang magkambal. Bagay na hindi kayang i-identify na ibang tao but not to their own mom. Naramdaman niya ang pagtapik ng ama sa kanyang balikat. Nang lingunin ito'y parang sinasabi nitong intindihin na lamang ang kanyang mama. Malungkot siyang ngumiti sa ama. Kung noon ng bata pa siya ay kaya niyang intindihin ng ina, ngayon pa kaya? Ngayon kailangan ng kanyang mama ng pangunawa. And he will try to be more understanding towards his mom this time. Sigurado ka bang kaya mo na ang sarili mo? Nag-aalalang tanong ni Rose nang makarating sila sa simbahan. Noong 1 linggo ay napag-alaman niyang maidaraos na prayer service ang pamilya Del Mundo para kay Alden. Gusto niyang dumalo. Kahit doon man lang ay maipadaman niya sa dating nobyo na nagsisisi siya sa nangyari sa kanila. Kaya ngayon ay narito siya sa simbahan kung saan idaraos ang prayer service. Hindi naman nagpaiwan si Rose. Nag-aalala ito sa kanya dahil hindi pa siya gaanong nakaka-recover. 1 linggo siyang naratay sa kama dahil sa trangkaso. Rose, kaya ko ito. Okay na ako. Sagot niya pero ang totoo ay nanginginig siya. Kinakabahan dahil muli niya makakaharap ang mga magulang ni Alden matapos ang pag-urong niya sa nakatakdang kasal nila. Inilalayan siya ni Rose papasok sa loob ng simbahan. Marami-raming tao at pawang nakasuot ng puti at itim. Namataan niya ang ama ni Alden na si Don Edmond Del Mundo. Alangan man siya at kinakabahan sa pagkikita nilang muli ng ama ng dating katipan ay lumapit pa rin siya dito. Senyor, tawag niya sa matandang Don nang tuluyang makalapit dito. Agad itong lumingon sa kanya. Ariella, you came. Walang bahid ng galit ang boss dito kundi puno ng kalungkutan. Opo, gusto kong ipagdasal dito si Alden. Nakasama kayo, senyor. She bit her lower lip. Nagbaba siya ng tingin para itago ang pamumuo ng luha sa mga mata. Thanks, Iha. I thought hindi ka nadadalo sa prayer service ni Alden. Hindi siya makaimik dahil biglang nagbara ang kanyang lalamunan. Bumibigat lalo ang kanyang dibdib. Ano man ang nangyari sa relasyon nila ni Alden, niloko man siya nito. Mananatili pa rin ito sa kanyang puso. There will always be a part of him in her heart. Napatawad na niya ito at ngayon siya naman ang hihingi ng tawad dito.
Nasa kalagitnaan ng pagsasermon ng pari nang biglang makaramdam ng pagkahilo si Ariela. Maingat siyang tumayo para sana lumabas muna ng simbahan. Bigla kasing nanikip ang kanyang dibdib. Marahil ay dala ng halos walang patid na pag-iyak. Malapit na siya sa pintuan ng simbahan nang biglang umikot ang kanyang paningin at pinanlambutan ng tuhod. She was about to fall when someone appeared from the corner and quickly wrapped her on the waist. Sa halip na sahig ang sasalo sa lupaypay niyang katawan, ay ang matitipunong bisig ng isang lalaking kilalang kilala niya. Alden! Mahinang tawag niya sa lalaki bago siya nawalan ng ulirat. Anong sinabi mo, Bebang? Naimatay si Ariela? Si Doña Elvira. Bigla itong napabangon mula sa ospital bed nang marinig ang balita ng katulong nila sa mansyon na siyang pansamantalang nagbabantay sa kanya sa ospital habang wala si Edmond. Opo, senyora. Buti nga ako't nasalo siya ni senyorito Kayden. Kung hindi naku, baka kung hindi basag ang bungo, nakunan siya. Bira ng matabil na katulong. Nanlaki ang mga mata ng senyora. Mukhang naniwala agad dito sa kwentong kuneho ni Bebang. Nasa sina Edmond at Kayden? Umuwi ho saglit si senyor sa mansyon. Baka po mamaya pa pupunta dito. Si senyorito Alden ho, mukhang kasama pa rin si Ariela. Bay kung hindi, bakit wala pa siya dito? Diniinan pa nito ang salitang kasama, sabay ismid. Halatang hindi ito boto sa isiping magkasama sina Kayden at Ariela. Palibhas ay maka-Alden din si Bebang. Mas malapit ang loob nito sa isang kambal. Siya naman bukas ng pinto at iniluwa doon sina Kayden at Edmond. Biglang namutla si Bebang. Natutupan nito ang sariling bibig. Makahulugan itong tiningnan ni Kayden. Parang nakahalata ang mga bagong dating sa pinagdadadaldal na naman ng kanilang katulong. Magaling itong maghabi ng mga salita. Ang masama ay puro naman kasinungalingan at haka-haka lang ang mga iyon. Lumapit ang mga ito sa senyora at hinalikan sa pisngi. Bebang, pwede ka nang umuwi. Ako na magbabantay sa senyora mo. Si Edmond nang balingan sa Bebang. Oo, senyor. Mauna na ho ako. Mabilis nitong dinampot ang lagayan ng bauna ng pagkain sa maliit na lamesa at madaling lumabas ng silid. Kayden smelled something fishy sa kilos ni Bebang. Kumusta si Ariela? Ang bibi niya. Sunod-sunod na tanong ni Elvira sa mag-ama. Nagkatinginan ang dalawa. Pag-wake up wakunot noong bumaling sa senyora. What are you talking about, honey? Walang nangyaring masama kay Ariela. She's fine. Nag-collapse lang siya pero hindi. Edmond! Bibi na lang ni Ariela ang alaala natin. Kay Alden, please dalhin mo ako sa kanya. Akmang tatayo ito pero pinigilan ng asawa. Honey, relax. Baka atakihin ka na naman. Hindi pa lubusang maayos ang kondisyon mo. Nag-aalala si Edmond. Kaninang umaga ipinaalam ng doktor nito sa kanya na tumaas na naman ang blood pressure ng asawa. Hindi maganda ang mapagod ito at bigyan ng alalahanin sa mga oras na iyon. No, honey. Gusto ko makita si Ariela. Bibilinan ko siyang lagi mag-iingat para sa baby. Please, Edmond. Napabuntong hininga ang senyor. Honey, hindi nito na ituloy ang balak sanang sabihin ng sumabat si Kayden. I will bring her here tomorrow, ma. Don't worry, the baby is fine. Kaya magpahinga ka ng maigi, okay? May lambing ang tono ng binata habang gagap ang kamay ng ina. Salamat, iho. Salamat. Alam ko mahalaga din sa iyong pamangkin mo. Masaya akong malaman na nagdadalang tao si Ariela sa anak ni Alden. Ang kambal mo. Naluluhang yumakap sa kanya ang ina. Parang pinipiga ang puso niya sa sinabi ng mama niya. Hindi naman lingid sa kanya na mas matimbang sa ina ang kambal pero nasasaktan pa din siya na sa ganitong kalagayan nito'y puro Alden pa rin ang bukang bibig. Masakit sa loob niya na nawala ang kakambal. Masakit mawala ng kapamilya. Kaya't kung maaari ay ayaw niyang nai-stress ang kanyang mama. Gusto niyang bumalik na ang lakas nito at gumaling na ng tuluyan. At gagawin niya ang lahat, bumalik lang ang siglan nito. Pupunan niya ang pangungulila nito sa kanyang kakambal. He will be a good son to her. He could be Alden if she want. Don't think too much, mama. Don't stress yourself, okay? Hinaplos niya ang putlang mukha ng ina.
Tumango naman ito at bumalik sa pagtulog. Nang pumikit na ito ay agad na humarap siya sa ama. Kunot na kunot ang noon nito. What was the meaning of pa? Putol niya. Ayaw niyang pag-usapan nila ang bagay na iyon sa harap ng ina. That statement of his, a while ago, had brought happiness in his mother's face. Ayaw niyang bawiin iyon. Okay, let's talk about it later. Anang ama. Tumango siya at ilan pang sandali nagpaalam na siya para umuwi muna sa mansyon. The whole day was tiring. Gusto na niyang umuwi at magpahinga. Isa pa, gusto niyang kumprontahin ang madaldal na si Bebang. Palabas na si Ariela sa Fernando's building na may tumawag sa kanya. Ariela, wait! Agad siyang tumigil sa paglakad at nilingon ang lalaking tumawag sa kanya. Nagulat siya nang makita ang kanilang bagong CEO, ang isa sa Del Mundo Twins, si Kayden. Sir, mabutit na abutan kita. Can we talk? Tanong nito nang tuluyang makalapit sa kanya. Sure, sir. Okay, come. Nagulat pa siya nang bigla nitong hawakan sa isang kamay at marihing hinila patungo sa kotseng nakaparada sa harap ng Glamour building. Hop in, he said as he opened the passenger seat. Saglit siyang nag-atubili. They can talk here or in nearby cafe. Walking distance iyon mula sa GB at tingin niya hindi na kailangan ng ride. I'll bring you to mom. She wants to see you. Her brows furrowed. Anong kailangan ng senyora sa kanya? Pero gusto muna kita makausap bago tumuloy sa ospital. We can have coffee in the nearby Starbucks. So, get in the car, Ella. Biglang sumikdo ang puso niya sa pangalang itinawag sa kanya ni Kayden. Everyone called her Ariela. Kahit si Alden noon. But Kayden just called her Ella. Hindi siya sanay sa ganoong tawag sa kanya pero hindi may kakailang nagustuhan niya iyon. Bago pa siya lamunin ng malakas na dagundong ng dibdib ay sumakay na siya sa kotse. Agad naman itong umikot patungo sa driver's seat nang maisara ang pinto sa gawin niya. My mother thinks you're pregnant with Alden's baby. Muntik na niyang maibuga ang iniinom na coffee latte nang marinig ang sinabi ni Kayden. Agad naman siyang inabutan nito ng napkin nang ihitin siya ng ubo. Oh, I'm sorry. He apologized. Anong sinabi mo, sir? She heard it clearly, pero gusto niya masiguradong hindi siya nililinlang ng pandinig. Humugot ito ng malalim na paghinga bago inulit ang sinabi. She thought you were carrying Alden's baby. But I'm not. Bulalas niya. Where did you get the wrong idea? It's Bebang. Sagot nito. Kilala niya si Bebang. Ilang beses na din niya itong nakita at nakausap noong sila pa ni Alden at isinasama siya nito sa mansyon ng mga Del Mundo. Mabait ang kawaksi ng pamilya Del Mundo. Puwera sa dila, madaldal ito at magaling maghabi ng mga salita. At hindi iyon lingid sa kanya. At ang senyora, hindi nga malayong napaniwala ni Bebang. Sa pagkawala ni Alden ay naging madamdamin ito't naging malulungkutin. Pumayag siyang sumama kay Kayden sa ospital kahit na ayaw niya. Hanggang ngayon kasi ay sinisisipan niya ang kanyang sarili sa pagkawala ng dating nobyo. Wala siyang mukhang iharap sa ina nito pero gusto niyang linawin sa senyora ang kalagayan niya. God knows, hindi siya buntis. Hindi sila lumagpas ni Alden's limitasyon na magkatipan noon. Hindi siya ang tipo ng babaeng sumusuko muna sa kama bago lumuhod sa altar, kasama ang groom. Pinalaki siya ng maayos na mga yumaong magulang. Ella. Untag ni Kayden nang mapansin na katanga lamang siya sa labas ng private ward ng senyora. Naghihintay na si mama. Come. Hinawakan siya nito sa kamay at iginiyang papasok sa silid. Her heart tightened nang makita ang putlang-putla at payat na senyora. Ang laki ng inihulog ng katawan nito simula noong huli silang magkita. God, ganito ito sobrang naapektuhan sa pagkawala ng anak. Biglang nagbara ang kanyang lalamunan at natigil sa paglakad. Her gaze was with the old woman laying on the bed. She felt a squeeze on her hand. Her attention was automatically shifted to Kayden. I want to tell you one thing, Ella. Mom was too weak and depressed after losing my twin. Hindi nakaligtas sa kanya ang munting diin sa pagbigkas dito. His expression was hard to tell. Parang biglang nag-iba ito sa paningin niya. Kanina ay maamot nangungusap ang mga mata but now
They were cold and unreadable, looking at her like warning her not to add the depression of his mother. Bigla siyang pinanlamigan ng mga kamay. Nagkunwari lang ba itong mabait kanina para pumayag siyang sumama dito? Hindi na pumasok sa kanyang isipan kanina ang mga alingas-ngas sa GB tungkol sa pag-uugali ng kanilang bagong CEO. Hindi niya ito nakikita sa trabaho, kahit nasa iisang building lang sila. Mahigit 1 buwan pa lamang ito bilang CEO ng Glamour. And this past few months ay abala siya sa outdoor pictorials niya. Noong 1 linggo lamang siya nakabalik sa Glamour building dahil tapos na ang last pictorials na ginanap pa sa Boracay. May mga balibalita sa GB na masungit daw ang isang Del Mundo twin. Ibang-iba daw ang ugali ni Kayden kay Alden noon. She knew how friendly and gentle Alden to his employee. Kahit janitor lang sa kumpanya iginagalang nito. At kailan may hindi iyon nagsusungit at nagbubulyaw ng mga empleyado kahit may maling nagawa na ang mga ito sa trabaho. Pero si Kayden, kasasalta pa lamang bilang CEO ng Fernando's Clothing Line, nagpatalsik na ng empleyado sa kumpanya. Akala niya chismis lang ang lahat pero napatunayan niyang totoo at hindi lamang bali-balita ang mga narinig. Dahil pagbalik niya sa Fernando's, iba na ang manager ng modeling department. Bakit nga ba hindi niya naisip iyon kanina bago sumama dito? Dahil sa senyora. Kahit paano naging mabuti ito sa kanya noong magkatipan pa lamang sila ni Alden. And the fact that Kayden helped her when she passed out in the funeral. Nabura noon lahat ng mga hindi magandang katangian nito na kumakalat sa Fernando's. I will break her wrong thoughts gently. Huwag ka mag-alala. She assured pero lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Tama na ang isang miyembro ng pamilya ko ang mawala. I can't lose one again. Not my mom, Ariela. He looked at her coldly, although danger was mirrored in his eyes. Ariela, iha. Bagamat mahina, bakas pa rin ang saya sa tinig ng senyora. Pinisil ulit ni Kayden ang kamay niya bago siya marahang hinila palapit sa kama ng matanda. Ma, as I promised, here is Ariela now. Sumulyap ito sa kanya na may ngiti sa mga labi. This man was dangerous, naisip niya. Bumalik na naman sa pagiging gentle at sweet ang anyo nito. Binitawan siya nito at nang ilihad ng senyora ang 2 kamay na animoy gusto siya nitong yakapin, agad naman siya lumapit at yumakap rito. When the old woman embraced her tightly, hindi na niya napigilan ang mga luha. She silently cried as they embraced. Ganun din ang senyora. Kumusta ka na, iha? The teary-eyed senyora asked. Mabuti po sa awa ng Diyos. Senyora. Muntik na niyang matawag ito ng mama. Nasanay na din kasi siyang tawaging mama noong katipan pa niya ang anak nito. Pero ngayong hindi na, marapat lang na tawagin itong senyora. She already cut the tie between her and Alden's family. Iha, you can still call me mama. Walang nabago sa turingan natin. Para sa akin, you're my daughter-in-law. But do not add my mother's depression. Parang naririnig niya ang tinig ni Kayden na tahimik na nakamasid lang sa kanila. Sige ho, mama. The old woman kept her face and looked at her in the eyes. Ariela, iha, thank you. Thank you so much for giving us an angel. Magpapalakas ako para makita at maalagaan ko pang aking apo. Hindi na ako gaanong mangungulila kay Alden. Thank you, iha. You're a blessing to us. Natigagal si Ariela sa sinabi ng senyora. Talagang naniwala ito na buntis siya, pero nandito siya para bigyan linaw ang lahat. She will tell her she's not pregnant, pero sa mga binitiwang salita ng senyora, parang umurong ang dila niya. Paano niya sasabihin ang totoo kung ang kasinungalingan na iyon ang source of strength ng senyora? Kung ito ang paraan para makalimot ito sa pagkawala ni Alden, sisirain ba niya? Kaya ba niya magtapat sa ganoong kalagayan ng senyora? Napapikit siya ng mariin, lumunok ng ilang ulit para alisin ang harang sa lalamunan. Don't worry, mama. Bumiyok siya. God, forgive me. Anya sa isip. Mabuti ang kalagayan ng ipinagbubuntis ko. Para siyang binagsakan ng langit pagkasabi noon. She intended to break the throat but she ended up lying. Pero ang pagsisinungaling niya ay nagbigay ng sigla at buhay sa matandang babae.
Agad-agad ay nag-aya na itong umuwi. Ayaw na daw nitong manatili sa ospital dahil malakas na. But of course, they'll listen to what the doctors advise. Kailangan pa nitong maobserbahan ng ilang araw. Buong biyahe ay tahimik si Ariela. Lulan siya ulit ng kotse ni Kayden. Nagpumilit itong ihatid siya pa uwi matapos nilang mag-dinner sa cafeteria ng ospital. Pakiramdam ng dalaga ay naparalisa ang buong sistema niya sa mga sandaling iyon. She thought she could clear the mess if she showed up to Alden's mother. Pero hindi. Lalo pang lumala at nagkalabo-labo ang sitwasyon nila ni Kayden. Oo, nadawit na rin si Kayden sa issue niya at ng kambal nitong si Alden. Hindi niya akalaing hahantong sa ganoon ang kasinungalingang inumpisahan ni Bebang. Ang nasa isip niya kanina ay hahayaan muna ang senyora na maniwalang nagdadalang tao siya hanggang sa gumaling ito. Kapag lubusang maganda at maayos na ang kalusugan nito, sa kanya lilinawin ang maling akala ng matandang babae. Pero naging komplikado na nang hilingin ito at halos maglumuhod sa kanila ni Kayden para magpakasal silang dalawa at bigyan ng pamilya ang batang nasa sinapupunan niya. Gusto nitong panagutan siya ni Kayden at akuin ang anak ng kambal nito. Oh my God. Nasapod niya ang noo. Napahikbi siya. Now, everything is totally mess. There is no way out at all. Pero kung hindi sana si Kayden, hindi sana siya lalong malalagay sa alanganin. How could he say yes without thinking twice? Why did you do that? She asked. Umugot ito ng malalim na hininga bago nagsalita. Bagamat nasa kalsada pa rin nakatuon ang mga mata. For Mom, I will do everything. Thanks for helping me, he said in a soft tone. Dumating ang araw na pinakahihintay para sa modeling event ng Fernando's Clothing Line. Marami ng tao sa loob ng magara at malawak na bulwagan. Dumating na din ang mga kilalang businessmen sa bansa at maging mga mayayaman at kilalang negosyante sa buong mundo sa larangan ng fashion. Abala na ang mga makeup artist sa pag-aayos sa mga modelo. Ilang sandali pa'y natapos na rin ang isang baklang makeup artist. Perfect! Bulalas ng trainer na si Jella. Humanga ito sa tila Diyos ang kagandahan ni Ariela. Alam nitong maganda siya pero mas lalo pang gumanda ng maayusan ng gusto gamit ang newly invented makeups ng Lacoste Cosmetic Company na joint company ng Fernando's. Napasinghap si Ariela nang masilayan ang kanyang refleksyon sa salamin. Hindi siya makapaniwala sa kanyang aura ngayon. Wow! Singhap niya. She can't believe that the newly produced cosmetic products of Lacoste can make her gorgeous and more beautiful. Ganoon pa man ay hindi pa rin niya maiwasang kabahan dahil nakasalalay sa kanya ang tagumpay ng kumpanya para mahikayat ang mga mayayaman at kilalang businessman na bumili sa kanilang bagong produce na beauty products ng Lacoste at mga fashion clothings ng Fernando's. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsilabasan na sa dressing room ang kanyang mga kasama para maghanda sa pag-entra sa magarang stage. Ariela, tara na. Aya sa kanya ni Rose nang hindi pa siya kumikilos para lumabas ng silid. Susunod na lang ako. Pupunta lang ako saglit sa comfort room. Sagot naman niya dahil bigla siyang kinabahan at nanlamig bigla ang mga kamay. Okay, sumunod ka na lang ha. Bilisan mo at nagpapahanda na yung MC. Si Rose bago tuluyang lumabas ng silid. Agad namang tinungo ni Ariela ang comfort room. Ilang minuto din ang ginugol niya para pakalmahin ang kanyang sarili. Nang medyo ayos na ang pakiramdam ay saka siya nagpa siyang lumabas ng comfort room. Paglabas ni Ariela ay agad niyang isinuot ang 5.5-inch high-heeled silver glittered sandals. Mabilis siyang lumabas ng dressing room at tinungo ang kinaroroonan ng mga kasama. Ilan pang sandali na magsimulang pumailan lang ang isang tugtugin kasunod ng pagbukas ng malaking talon sa entablado. Tumahimik ang lahat at itinuon ang mga mata kung saan paisa-isang iniluwa ng malaking talon ang nagagandahang modelo ng Fernando's. Palakpakan ng mga bisita sa paglabas at pagrampa ng mga nagagandahang binibini sa taas ng entablado. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang ilabas ng talon ang panghuling modelo. Biglang tumahimik ang lahat at ang mga mata ay nakatuon lalo sa iisang direksyon. Lalo na si Kayden na hindi makapaniwala sa nakikita. The woman who's wearing red off-shoulder mini dress.
Hindi mapigil ng binata ang mapanganga dahil sa paghanga sa kagandahan ng modelong iyon. She was different among the rest, exceptional, and he could say, the best among the beauties on stage. Hindi dahil sa makeup nito at sa ayos ng dalaga kaya nasabi niyang kakaiba ito sa lahat, kung hindi dahil napaka-natural ang kilos nito that made her look more sophisticated, gorgeous, and smart. Aside from that, Kaden find out how seductive and alluring Ariella was. More when Kaden focused on her hips with a seductive swing while she's walking. What a captivating beauty! Ani ng isip ng binata.